nga po tayo ng update sa pagharap ni Coach Tab Baldwin sa PNP-CIDG kaugnay sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, humarap nga ngayong umaga dito sa PNP Criminal Investigation and Detection Group dito sa Camp Crame ang nagbitiw na head coach ng Ateneo de Manila University team, men's basketball team na si Tab Baldwin. Kasama po niya ang kanyang mga abogado na dumating dito bago mag-alas 8:30 kaninang umaga. At kaugnay po ito ng isinasagawang fact-finding investigation sa pagkalunod ng dalawang student athletes sa Aurora na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ngayong araw ay inaasahan nga ang pagdating ng coaching staff pagkatapos makuhanan ng mga testimonya kahapon at noong mga nakarang araw kahapon yung 8 manlalaro. Hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa mga pangyayari na humantong sa trahedya. Inaalam pa natin kung may iba pang mga coach ang dumating o darating ngayong araw bukod kay Baldwin. Nauna nang humarap sa CIDG nung Lunes ang kinatawan ng Ateneo Top Management na si Emmanuel Fernandez. Siya po yung Athletics Program Director ng Ateneo. Noong Martes, humarap naman ang ilang former at current players ng Ateneo Men's Basketball Team. Miyerkules at Huwebes, mga current players naman po ang dumating. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla kahapon, halos kumpleto na ang investigasyon matapos maisalang sa pagtatanong ang mga players at ilang mga kinatawa ng Ateneo Blue Eagles. Nakabuo na rin daw ang mga investigador ng detalyadong timeline ng mga pangyayari mula sa pagpaplano ng team building hanggang sa aktwal na insidente. Kabilang sa tinitignan kung sino ang marunong at hindi marunong lumangoy, kung naipabatid ba ito sa mga coach at ang kalagayan ng mga coach bago at nang maganap na ang insidente. Ayon sa kalihim, maayos naman ang pagtrato sa mga manlalaro sa pagsiyasat at walang nagreklamo sa kanila o sa mga magulang o abogado nila hinggil sa paraan ng pagtatanong. Inaasahan may susumite sa Department of Justice ang kabuuang ulat at rekomendasyon sa Martes, oras na makumpleto na ang mga testimonya. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa 80% pa lamang ang nakukumpletong investigasyon dahil may ilang taong kailangan pang makuhanan ng pahayag. Nanindigan si Nartates na isa sa mga tinitignang anggulo pa rin ang posibleng paglabag sa anti-hazing law. Aniya, hindi kailangang may pisikal na pananakit upang maituring na hazing dahil maaari rin itong emotional o psychological na pagdurusa. Sa mga sandaliang ito, Connie, ay nakaabang na ang mga media dito sa harap ng tanggapan nga ng CIDG para abangan itong si Secretary John Vic Remulla dahil dumating din siya rito at bahagi rin siya dun sa nagaganap na investigasyon para malaman at maibigay din sa atin yung mga karagdagang detalye na mangyayari dun sa isinasagawang investigasyon ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali.